balita mula sa bansang Argentina na uwi sa gulo ang isang football match sa Buenos Aires. Matapos magpang-abot ang fans ng dalawang naglalabang koponan, naghabulan, naghampasan at nagsipaan ang mga tagahanga sa bleachers o yung pong mga upuan ng stadium. Nagkagulo rin sa labas ng stadium at may mga nanunog pa ng mga sasakyan. Kabilang ang isang police van. Sugatan ng coach ng isang koponan matapos mapukpok ng bato sa ulo. Sinuspindi ang laro dahil sa riot at pansamantala rin isinara ang stadium dahil sa naturang insidente. Matatandaan sa Argentina rin nangyari ang pagpuyog kamakailan sa ating boksingerong si John Riel Casimero. Sa darating na pasukan, ipatutupad na sa mga pampublikong paaralan ang pagtuturo ng mga leksyon sa kinalakihang wika o yung po bang kung tawagin ay mother tongue. Mas madali raw kasing matuto ang mga estudyante sa ganitong paraan. Nakatutok si Trisha Zafra. Kapampangan ang kadalasang gamit ng mga guro sa high school na ito sa Mexico, Pampanga sa pagtuturo ng kasaysayang lokal ng Pampanga. Madali namin matutunan sa di kami mahihirapan. Kasi lahat ng sasabihin nila alam namin kasi yun yung lingwaing natutunan namin mula pa ng bata. Dahil madaling maintindihan, ang estudyanteng si Marie Cris, kuhang-kuha raw ang kahalagahan ng pag-aaral ng kanilang kasaysayan. Nakakatulong po sa amin yung mga nangyari noong unang panahon para mabalikan po namin at makunan namin ng mga pag-aaral. Ayaw naming mawala sa kanilang mga kaisipan yung kultura na aming nakagisnan sa pamagitan ng pagmamahal sa sarili naming dialect. Simula ngayong Hunyo, ayon sa Department of Education, sa murang edad pa lang, matututunan lang pahalagahan ng mga mag-aaral ang kanilang kinalakihang wika. Bahagi ng K-12 education program, ipatutupad ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa kinder, grades 1, 2 at 3 sa buong Pilipinas. Dalawa kasi yung pag-i-implement ng mother tongue. Ay yung isa as a subject, kung saan matuto ang mga bata sa pagbabasa muna sa kanilang mother tongue. Tapos as a medium of instruction sa iba pang mga asignatura or subject sa grade 1, maliban sa English at saka sa Filipino. 12 wika sa Pilipinas ang kasama sa MTB-MLE curriculum ngayong darating na school year bilang bagong subject. Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloco at Bicol para sa mga eskwelahan sa Luzon, Cebuano, Hiligaynon at Waray sa Visayas Region, at Tausug, Maguindanaoan, Maranao at Chabacano sa Mindanao. Magiging meaningful ang learning ng bata kung nasa konteksto niya ang pinag-uusapan. We don't limit, but we have to start from where the students are. Ayon sa DepEd, 1999 nang simulan nilang subukan sa 921 schools sa Pilipinas ang MTB-MLE sa ilalim ng iba't ibang experimental learning programs. There is really a significant difference in the performance, in the achievement of those who had been exposed to the mother tongue prior to exposing them to English and Filipino. Naabutan naming nagtuturo ng time reading bilang bahagi ng subject na mathematics si Teacher Remedios Manangkil sa kanyang grade 1 pupil sa Santo Rosario Elementary School sa Mexico, Pampanga. 3 taon ng model school ng MTB-MLE ang Santo Rosario. Dahil naintindihan nila, halos nakakasagot sila at naibibigay nila yung sarili nilang ideas. Pero di raw madaling magturo sa ganitong paraan, lalo na kung wala namang teaching materials. Ang storybook nga na ito tungkol sa isang palaka, siya pa ang nagpasadya. Tiniyak naman ng DepEd na sa nationwide implementation ng programa ngayong Hunyo, di na mamamroblema sa instructional materials ang mga guro, maging mga estudyante. Yung learning materials, hinahanda na namin sa 12 major languages yung gagamitin. We are now in the process of, finalizing all these materials to be given. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Narito po ang isa pang sakit ng ulo. Plano rin kasing magtaas ng matrikula ng ilang Catholic schools. Malaking bahagi raw noon ay mapupunta sa sahod ng mga guro.
Problemado tuloy ang ilang estudyante, lalo na yung mga magkokolehiyo. Nakatutok si Mark Salazar. Dr. James Anahaw, MD. Yan ang titulong pinagsusumikapan ng 4th-year high school student na si James. Pero kasasabi lang daw sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi na siya magkokolehiyo. Hindi na kasi kaya ng tatay niyang kumikita lang ng 1,800 pesos kada linggo bilang elektrisyan. Hindi lang yung tuition pa yung tumaas, pati yung mga bilihin. Talagang hindi din sapat yung kinikita ng magulang ko para tustusan yung pang-araw-araw namin. Tapos pag nagkolehiyo pa ako, isang malaking pasakit na naman yun sa amin. Alam naman daw ni James na iba ang pangarap, iba ang realidad. Dahil ang realidad niya raw, pagkatapos ng high school, hindi siya magiging doktor. Magtrabaho ng kung anong meron. Kung ano yung pwede na high school graduate lang. Sa tingin mo, anong pwede mong pasukan high school graduate? Karpentero. Isa si James sa tinutukoy ng Philippine Institute for Development Studies noong 2009 na sa 100 mag-aaral na pumasok sa grade 1, 77 ang hindi naaabot ng first-year college dahil sa kahirapan. Ayon naman sa National Statistics Coordinating Board, kung nakatungtong ka naman ng first-year college kasama ng 2.5 million students na nag-e-enroll kada taon, mapalad ka kung hindi makasama sa 83% na inaasahan ding magda-drop out dahil din sa kahirapan. Kasama si Cheryl sa magda-drop out na sa college. Sayang dahil isang taon na lang, education graduate na sana siya. Student leader si Cheryl at gobyerno ang sinisisi niya. Pinupush itong K+12 program ay dahil sa labor export policy, wag nang mag-aral ng kolehiyo, magtapos na lang maging welder, maging technician, maging vocational technological graduates para ipakete na papunta sa ibang bayan. Mahigit 300 universidad at kolehiyo ang nagpapaalam sa Commission on Higher Education o CHED na magtataas ng matrikula para sa darating na pasukan. Nauna nang sinabi ng CHED na pag-aaralan nilang mabuti ang mga petisyon. Pero ganun daw talaga, masaklap pero may katapat na presyo ang dekalidad na edukasyon. Ganito rin ang sinasabi ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP. Paliwanag ni CEAP President Father Greg Banyaga Jr., kadalasan sa tuwing magtataas daw ng matrikula ang mga Catholic school, hindi naman daw kumikita ang mga ito. Dahil 70% ng tuition increase ay napupunta sa sweldo ng teachers at non-teaching personnel. 20% naman daw ay napupunta sa school facilities at equipment. Ang natitirang 10% naman daw ang return of investment. Pero dahil non-stock at non-profit institutions ang Catholic schools, napupunta raw ito sa school maintenance. Responsibilidad ng gobyerno na pag-aralin lahat ng mamamayan sa lahat ng antas, mula basic, secondary at tertiary. Unfortunately, parang sa balangkas ng gobyerno sa ngayon, hindi nakarapatan yung edukasyon, kundi pribilehiyo na lang sa iilan. Sayang din daw kasi ang mga kagaya ni James at Cheryl na makikita mo namang may talino at potensyal. Isinilang nga lamang sila sa buhay na uunahin ng pantawid gutom kesa abutin ang kanilang mga pangarap. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Alamin kung saan pwede mag-outdoor adventure ngayong tag-init. Batang pinainom ng gamot na hindi inireseta ng doktor, nag-agaw buhay at naapektuhan ang mga mata. At mga responsable sa pagsako at pagsabit sa isang aso sa likod ng sasakyan, pananagutin. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.